Good morning mga ka-Diyosa. Mga ka-Diyosa, today ay day 2 natin dito sa Bangkok, Thailand. At ang una natin gagawin mga ka-Diyosa, sasamahan ninyo kami na maghanap ng money changer. Hello mga stories! Welcome back sa isang naman edisyon sa Random Reaction. Sa Random Reaction podcast dito sa ating channel mga stories. Ako pala si Marky, no? At ngayon for today's video, no? Pag-uusapan natin itong usapin na ito yung pasabay business, no? Na parang piniplex ang kita, ganyan, no? Yung malaking, yung mga ganitong business, no? Pero ang tanong ko si dito, no? Dapat bang i-publicize itong malalaking kita sa negosyo? So, well, diretso na tayo, no? Sa negosyo kasi hindi lahat pwede i-post at dapat nating i-post, okay? At hindi lahat ng bumabati sa pagpiplex ng kita ay crab mentality agad, no? Minsan may inggit, yes, may inggit, mayroon talagang sisirain ka nila na, alam mo yun, yung parang sisirain ka nila. May, totoo naman yun, okay? Pero minsan hindi may mga comments warning lang talaga, okay? Kailangan ba natin yung maayos, parang walang paikot-ikot, okay? So, mga stories, so, tingnan natin yung video na to, no? Ito, galing ito kay, no, kay All About Diyosa. So, natin. Good morning mga ka-Diyosa. Mga ka-Diyosa, today ay day 2 natin dito sa Bangkok, Thailand. At ang una natin gagawin mga ka-Diyosa, sasamahan ninyo kami na maghanap ng money changer. Okay, so tulad lang yung diretso lang. Mag-iimot yung pag nagsalita ko. Okay, ito base sa video na All About Diyosa nasa Bangkok sila, no? Bangkok, Thailand. Sila pa yung pasabay business nila. Ito yung dating nila, no? Yung mga pakay nila na umarap sila ng mga, medyo JJ Parado, nagbabayad mula sa first pasabay live nila, no? So, sa video na yan, no, pinapakita niyo yung mga direct silang bumibili sa mga suppliers. Kumbaga meron silang sarili suppliers. At sinasabi nila sa mayroong share price na lang daw na sinisingin nila sa mga interns, di ba? Tapos yung mga fees niyan, no, pinakabababa talaga. Yung mga hanggat maaari daw, okay? At nagdala rin siya ng mga password dahil pwede ito sa pagpalit ng pera sa ibang bansa, no? Tapos very careful din siya sa mga bag at sa cash, no? At may paalala tungkol sa pag-check ng mga pera bago umalis ng counter. So, ang unang reaction dito, okay yung ganitong klaseng content. Bakit? Kasi practical naman siya dito. Hindi siya puro yabang, hindi siya puro pakyut, no? May actual business process na pinapakita. May usapan sa money changer, exchange rate, passport, safety, at pag-double check ng mga bills. Lahat yan ay very, very useful para sa mga taong gusto lang matuto sa pasabay sita. Maganda rin naman, kung totoo maganda na naman ang pinapaalala nitong yung mga followers, yung mga viewers niya kapag nasa pasabay ka. Okay? Hindi sapat na honest na lang yung presyo, kailangan marunong ka rin mag-compute. Okay? Kasama ang conversion fees, travel costs, handling, and anything, no? Sa lahat ng mga maliit na bagay, no? Na kadalasan hindi naiintindihan ng mga mostly sa mga buyer, di ba? At linawin natin to, no, walang masama ang pagtubo. This is how business works, okay? Hindi yan charity, hindi katulad ng iba dyan, no? Ang importante, malinaw kung saan siya kumikita at hindi nanloloko ng anong ba klaseng modus or something, di ba? Pero ito yung punto ko dito, no? Habang okay ang transparency sa proseso, delikado na minsan kapag ang content mo ay tumatawid na sa territory na sobrang pagbubukas ng business data. Okay? Kasi iba na ang tingin ng tao kapag process ang pinapakita mo. At saka iba rin kapag kinikita mo ang pinag-usapan dito. At dito papasok sa problema. So mga stories, no? Ito, i-stop ko na lang natin. Cut na lang natin to. Ito ngayon, punta tayo dito sa post, no? Ayon sa poster itong ngayon, no? Ngayon alam mo na page, no? Ito yung isang Thailand na pasabay business mo, no? Na si Manilin
ay naitampok kamakailan sa sa KMJS, no? Doon daw ay ibinahagi, umabot, manoy itong mahigit kalahating milyon piso po ay na 500,000 pesos, di ba? Yung kanyang buwan ng kita, yung monthly income niya sa kanyang pasabay business. Pagkatapos niya, no, mga stories, no, may isang kapwa pasabay business owners ay hindi natuwa. Okay, hindi natuwa. Ang point kasi dito, no, nila dito, no, mas mabuti raw na hindi na lang isinapubliko ng ganitong informasyon o information yan dahil pwede ito makaka-apekto sa buong industriya. Oo naman, di ba? Kaya mga netizens din ikunukumpara ito sa mga naunang personality na naibahagi din ng malalaking income claims online. Okay? At ngayon, sa ilan dyan, nagkaroon daw ng domino effect. No? Nagkaroon kasi ng domino effect sa online selling space, no? Lalo na sa mga requirements, regulations, at sa tingin ng publiko at pagdating sa mga sellers. Okay? At syempre, no, bumaba sa mga comment sections dito. Yun, basahin natin dito. Sabi dito, dyan tayo papahamag sa kakaplex ng kita. Okay. Yung isa naman dito, sabi niya, mas okay yung tahimik ka lang pero malaki kinikita mo. Tapos isa, walang mali sa pag-flex, achievement mo yan. At ilan sa mga diretsa nagsasabi delikado to, hindi lang sa tax side, no? Hindi lang sa tax side, kundi sa security. Okay? So ngayon, ito yung totoong usapan dito. Mga stories, no? Ito aking dito, no? Unang-una, hindi lahat ng mga bumapatigos ay crab mentality na gano'n. Well, unahin natin yan. No? Madaling sabihin, inggit lang yan, crab mentality lang yan, ganito, ganyan. Pero, to be honest, no, kulang at mababaw ang mga analysis yan, okay? Yes, may crab mentality talaga sa pagdating sa lahat ng mga sa loob ng internet yan eh. Hindi na natin i-deny yan, okay? At saka maraming tao na ayaw makakita ng ganyan, minsan talaga umaangat na isang tao. So, maraming natutuwa kapag may napapahama, okay? Pero hindi ibig sabihin kasi dito na lahat na may concern ay inggit. Okay? Di ba? Di lahat yun, ha? Di lahat yun. Kapag kasi ang negosyado nagsasabi na kapwa niya na, wag mo nang i-broadcast ang kita mo, wag mo nang i-share, wag mo nang i-flex, ganito, kasi madadama yung industry, kasi hindi automatic, hinahila pababa yan. Okay? Pwedeng warning yan. Pwedeng warning. Kasi pwedeng practical thinking yan. Pwedeng ma-experience speaking yan. Okay? Hindi lahat ng kontra ay kaaway. Okay? Yung iba nakikita lang sa mga risk na ayaw mong pansinin, di ba? Pangalawa, ito yung pag-reflect sa isa income ay madalas maling business strategy, no? Ito yung kasi yung pinaka-prank ko dito. Ang extra income kasi hindi siya for the content, di ba? Ito isang business data yan, okay? May may transparency ba yan? May process transparency ba yan? Customer testimonials, proof of legitimacy, extra monthly income. Lahat yan ay yung okay yan. Pero yung extra monthly income madalas unnecessary kasi yun. Okay? Okay? Yung mga transparency, yung mga price transparency, process transparency, customer testimonials, proof of legitimacy, lahat yan okay yun. Okay? Kasi, at saka yung exact monthly income, madalas kasi hindi siya necessary. Okay? Bakit kasi? Bakit? Kasi wala kang napapala dyan na in long-term advantage. Ang napapala mo lang dyan dagdag dadag nagduda, meron kasing dagdag inggit, meron talagang competitor attention, di ba? May mga regulatory attention, may security risk, okay? Ibig sabihin nun, may marami kang binubuksang problema, okay, sa benepisyo na kukuhan mo, di ba? Well, to be honest, yung totoong negosyante kasi mga stories na, mas excited ka sa headline kaysa sustainability ng negosyo nila.
Okay? At maling mindset. Ito yung maling mindset ng karamihan din. Okay? Pangatlo, ito yung hindi natin malinaw kung bakit may mga gross buyout, may mga gross buyout ito, something. Well, ito pa, isa pa ito, no? Kapag sinabing na kalahating milyon yung buwanang kita mo, ano ibig sabihin yan, di ba? Ito ba yung gross sales? Income ba yan? Ito ba yung may profit ba yan? Ganito, expenses or something, ganito, bagong taxation o may kasama ba ito ng yung travel, accommodation, compensation, social, blah 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 blah, yung, di ba? Kasi, kung hindi malinaw yan mga stories, madali misinterpret ito sa mga boses sa mga publiko. Kapag na misinterpret itong karamihan, lalo na sa mga viewers, iisipin na agad ng yan na, ay, grabe pala itong patong dito sobrang laki pala ng kita ng pasabay, ganyan. Medyo parang, at saka may sinasabi na, ay, parang easy money pala ito ng ginagawa nila, okay? Ito hindi naman ganun kasimple ang negosyo dito, okay? Yan kasi ang mga problema kapag malaking numero ng binabato, pero yun nga lang, kulang nga lang sa context. Yes, viral lang naman, oo. And yun nga lang na misleading din, di ba? Okay. Pangapat, ito naman kapag sobrang laki yung numero na nakikita mo, let's say mga 6 digits, ganito, ganyan. Ang trust ang mangyayari dyan is trust yung unang dinatamaan dito, di ba? Alam niyo naman yan, di ba? Ito yung naiintindihan ng karamihan dito. Sa buyer side, okay, kapag narinig nila ang sobrang laki ang kinikita ng seller dito, okay, sabihin natin ganyan ng seller, anong unay natin yung maiisip dito? Baka sobra yung patong, minsan kasi baka iba, lugi pa kami dito, ganito, di ba? Iba naman, baka nililong kami let's say sa mga fees, ganito, ganyan, di ba? Kasi kahit sabihin natin hindi totoo yan, well, ang perception dyan ay perception na gumagana dyan So, ang negosyo kasi dito, perception you can kill trust dito. Okay? Kasi kung ako ang tatanungin mo dito, mas magandang i-flex mo ang dami ng successful transactions, sa dami ng repeat buyers, sa positive reviews, sa mga maayos ang fulfillment, diba? Wag na raw income mo. Wag na raw yung income mo. Kasi mga stories na dahil sa buyer na yan, gusto makakita ng reliability, di ba? Dahil hindi lang naman yung bank statement kinutukoy dyan, okay? So, next naman, dapat yun, kailangan natin na magiging mapanuri tayo dito, okay? So, ikalima naman, sabi na dito, kung hindi ka naman yung negosyo mo dito, dapat handa ka dito sa pagdating sa mga compliance. Pero, di ba? Pero guess ko rin yung bakit takot sila ng yung mga maliliit dito. Okay? Kaya, well, ang masasabi ko lang dito. Kahit yung legal, maayos, o sabi natin mga registered yung mga negosyo mo, hindi ka dapat matakot sa mga compliance na in the principle. Kasi this is a part na ito yung isa part of the business, no? Kasi yan yung yan yung kasi yung tunay na paninegosyo. This is a part of the business, di ba? Pero magiging totoo rin tayo dito. Sa Pilipinas kasi, kapag umikpit ang sistema, di ba? Napapansin nyo, umikpit ang BIR. Napapansin mo na nagkaroon kasi ng tax ng YouTube dahil nga sa jamming na yan. But meron, ha? Yun yung nangyayari kasi lumaki kita, ayun, na-trace yung BIR. Ayan, nadamay kami lahat, di ba? Even yung other content creators, taksasan niya. Even yung mga Shopee, di ba? Yung mga Shopee, Lazada, nagkaroon ng tax, kailangan na ng required ng business permit, kailangan dito, ayun, dahil lang doon sa kaya naiintindihan kung bakit marami online na naiinis kapag na-reflex sa sobrang laking kita pagdating sa mga mainstream platforms, diba? Kaya napapansin nyo, laki ng taxation din. Pati online ay nako, pahamak talaga itong mga content creators ko. Totoo kasi dahil nga sa inyo, nagkakaroon kasi ng domino effect. Ayun,
Nalaman niya dahil sa kakaplex nyo, ayun, nagkaroon ng taxation dahil doon. Kaya hindi dahil nila umasenso sa kapwa, hindi naman sinasabi ko dito. Kung dahil alam niyo lang iba ang tingin, okay, alam niyo lang bagong tingin na sa publiko at ang regulator sa mga industriya, no? Kaya pati yung mga tahimik, yung maliit yung mga operation na nadami. Kumbaga, ang ano dyan, kung kasalanan mo, kasalanan ng lahat. Parang ganun ang dating sa... Di ba? At saka valid concern yan, no? This is a valid concern yan, okay? Hindi siya mentality yung iniisip ninyo. So, number 6 naman, media exposure yung, ito yung magiging media exposure niyan. It's a double-edged sword, di ba? Kapag na-feature ka sa mga let's say lalo na sa mga national TV, no? This is a good yan, no? For reach, no? Good yan for branding, good, pati yung mga audience trust. That's very good yun, okay? Pero, wag tayo napaka-naib dito, okay? Ito yung exposure may kapalit ito. Okay? Kapag may mas maraming tao makakita nito, may gustong gumaya dyan, may sisilip dyan sa mga margins mo, di ba? At saka yung may magkakaroon ka kasi kayo ng bashers, di ba? May chismis din, may manghihila sa iyo, di ba? At may tendency magkakaroon din ng opportunity ng iba, no? At may magkakaroon ng tanong sa pagdating sa legality at compliance dito. Okay? So, kung papasok ka sa mga places, sa mga media exposures, kung ganyan, yung KMJS sinasabi ko, dapat handa ka dito sa mangyayari dito sa binanggit ko kanina, no? Kasi hindi pwedeng gusto mo lang yung clout, no? Pero ayaw mo ng consequence. Hindi mo maiiwasan yun, okay? Kaya dapat maging handa ka rin doon. Okay? Pito, no? Ang tanong kasi dito, ang tamang iFlex sa negosyo sistema hindi sa sahod. Ito yung ko dito, no? Bottom line pa dito. Yung piniflex mo, like say yung proseso mo, digitization mo, di ba? Yung customer service, di ba? Customer service, sourcing, reviews, pati yung fulfillment, yung lahat na lang, piniflex mo, di ba? Huwag mong huwag yung exact earnings mo kung hindi naman kailangan, okay? Huwag exact, huwag yung parang isa parang sabihin, kailangan kasi may transparent, hindi ganon, okay? Hindi lahat ng may papakita mo sasabihin mo, for the transparent, mali yun, okay? Kasi totoong matalinong negosyante, marunong kang, hindi lang kumita dito. Kundi marunong kasi magtago ng mga information, hindi dapat gawing public entertainment. Okay? Kasi ang informasyon na yan, confidential yun, para sa iyo lang yun, huwag gawing transparent yan. Ano ka ba? Naalala ko yung dating first yung first, yung first job ko, talagang kitang-kita yung mga sales, talagang kita, talagang publicize. Kaya naiinis ako, bakit niya pinapublicize yan? Na-shutdown in good way. Ayan. Dahil nga sa pinapakita nyo kasi. Di lahat pinapakita, transparent. Alam niya yung trabaho ko nung dati, yung unang trabaho. Meron akong yung parang, meron akong tinutukoy ko dyan. Diba? Yung Netopia, diba? Yung about sa yung rise and fall. Panoorin nyo, may doon. Meron akong kwento doon. Talagang pinapakita niya. Kaya naiinis ko, pati yung pati na yung mga software, yung programs to pinakita. Hindi ka dapat pwede pakita yun. Ay no. Kaya ito kaya ang masasabi ko lang kasi ang totoong matalinong negosyan, hindi marunong hindi lang kumita. Dapat marunong tayo magtago ng informasyon. Kaya tuloy din sinasabi ko, di ba? Kaya hindi lahat ng alam ng negosyan dapat alam ng audience. Okay?
tandaan nyo to mga stories, tandaan nyo to, ang pagiging low-key ay hindi insecurity. This is what I call strategy yan. Okay? So, ito mga stories, itong final tip ko dito. Hindi mali ang kumita ka ng hindi mali yung kumita ka ng malaki. Okay? Walang mali doon, walang problema doon. Kung pinaghirapan mo yan, this is good for you. Okay? Good for you yan. Hindi rin mali ang magiging proud sa success mo. Ang mali kasi dito yung magiging careless kasi dito. Kasi sa panahon ngayon, mga stories, no, may mga maling pag-flex ang pwedeng magkakaroon kasi ng business risk, customer trust issue, meron siyang security risk, di ba? Industry issue, at saka regulatory headache, di ba? Yung hindi na nakikita na karamihan doon. Lalo sa mga, yun yung hihirap dyan, hindi kayo nagko-concern, hindi gumagamit ng critical thinking, di ba? Naalala ko yung business risk. Yan yung dito Yan ang problema ng karamihan dyan, hindi kayo nag-iisip. Kaya yan. Kaya ang tanong kasi dito, crowd mentality ba ito? Ang sagot ko lang dito is medyo partly yes, no, pero hindi lang yan. Okay, hindi lang yun sa ganun. Mayroon siya, may inggit naman, meron siyang inggit, meron ding may valid concern naman, pero hindi natin maiwasan makakaroon ng pahila pababa. Oo. Kasi meron ding simpleng paalala, may paalala na dito na may parang concern, na huwag masyadong maingay kung gusto mong tumagal dito. Okay? Kung gusto niyo ng pinaka-simple version ng opinion ko, well, ito yung masasabi ko. Sa negosyo, hindi lahat ng panalo kailangan natin i-announce yan. Okay? Minsan kasi, ang tahimik na kumikita ng isang mga negosyante, ang mas tumatagal dyan kaysa sa maingay at piniflex yung mga negosyante na gusto laging may patunay. Yan yung mahirap mahirap natin i-depensahan yan. Okay? So, kaya mga stories, ano sa tingin nyo dito, dapat bang i-publicize itong social media ng isang monthly income negosyo o mas mas okay ba na transparent ang presyo kung sa proseso o dapat ba i-private itong mga kita o gawin natin confidential kita? Okay? Comment down below, at babasahin natin yan eventually. Okay? So, gusto nyo ng mga ganitong commentary and stay to the point issue dito, Don't forget to like, share, subscribe to ating channel and click na notification bell sa baba. At be part of the Castories membership club for as low as 39 pesos naman, every videos fresh from the rendering video. Meron tayo 159 pesos a month at meron tayong 399 pesos a month, Okay? So, as always, mga stories, thank you and have a great never-ending stories. Bye!